Ang gabi, kung kailan ang sarili kong asawa, ang lalaking pinakasalan ko dahil sa kanyang kahinaan, ay nagsalita sa unang pagkakataon. At sa isang salita lamang, winasak niya hindi lang ang puso ko, kundi pati na rin ang aking dangal. Nakatayo ako noon sa aming kusina sa Alabang. 6 na buwan na akong buntis sa panganay naming anak. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang isang maliit na papel. Dito ko isinulat kung gusto ba niyang uminom ng red wine o white wine kasama ng paborito niyang adobo. Ganoon kami mag-usap. Sa sulat, sa sign language, sa mga tingin at haplos. Dahil ang asawa ko, si Ricardo, ay bingi. Oh, iyon ang akala ko. 5 taon daw siyang bingi dahil sa isang aksidente sa motor. Iyon ang kwento niya sa akin. Iyon ang kwento ng kanyang ina. Iyon ang kwentong pinaniwalaan ko sa loob ng halos 2 taon. Lumapit siya sa likuran ko. Ramdam na ramdam ko ang hininga niya sa batok ko. Itinaas ko ang papel para ipakita sa kanya. Pero hindi niya iyon tinignan. Sa halip, sa isang boses na malinaw at malalim. Isang boses na hindi ko kailanman narinig sa buong buhay ko. Sinabi niya, "Maria, kailangan kong may sabihin sa iyo." Nabitiwan ko ang papel. Lumipad ito pababa sa sahig at habang pinapanood ko itong bumagsak, pakiramdam ko, kasama nitong gumuho ang buong mundo ko. Ang asawa kong bingi ay nagsalita at ang sumunod niyang sinabi ang nagdulot ng isang hiya, isang kahihiyan na halos pumatay sa akin. Isipin ninyo ito, para akong isang kasambahay sa sarili kong pamamahay. Hindi, mas masahol pa. Para akong isang hangal na walang kaalam-alam. Isang babaeng nag-aral ng isang buong lengguwahe para lang sa isang lalaking pinaglalaruan pala ako. Ilang gabi akong nagpuyat para kabisaduhin ang bawat senyas, ang bawat kumpas. Nag-resign ako sa trabaho ko bilang arkitekto para lang maalagaan siya ng husto, para maging perpektong ilaw ng tahanan para sa isang lalaking may kapansanan. Pero lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Isang palabas. Sinabi niya sa akin ang lahat ng gabing iyon, na hindi siya bingi. Kailanman, isa lang daw itong test. Isang pagsubok na plinano ng kanyang ina para makahanap ng asawang hindi siya iiwan. Isang babaeng matiyaga. Isang babaeng mapagpasensya. Walang utang na loob. Iyan ang unang pumasok sa isip ko. Halos 2 taon kong isinakripisyo ang lahat. Ang karir ko, ang oras ko, ang buong buhay ko. Nag-adjust ako para sa mundo niya. Isinuko ko ang mga pangarap ko para lang maging karapat-dapat sa kanya. At sa huli, malalaman kong isa lang pala akong kalahok sa isang laro na hindi ko alam na sinasalihan ko. At ang premyo, ang karapatang maging asawa ng isang duwag at mapanlinlang na lalaki. Ang pinakamasakit, ang nanay niya, ang biyenan ko. Kasabwat pala. Ang mga luha niya tuwing linggo ng hapunan habang pinapanood kaming nag-uusap sa sign language. Lahat iyon ay peke. Ang pasasalamat niya sa akin dahil tinanggap ko ang kanyang anak, isang malaking panloloko. Habang pinapanood nila akong maghirap, mag-aral at magsakripisyo, pinagtatawanan lang pala nila ako sa likod ko. Para akong alagang hayop na sumusunod sa bawat utos. Hindi alam na ang amo ko ay isang halimaw. Nang gabing iyon, pinalayas ko siya sa sarili niyang bahay. "Umalis ka," sabi ko. "Pumunta ka sa nanay mo. Tutal magkampi naman kayo sa panloloko." Umalis siya. Basta na lang siyang umalis. Iniwan niya akong mag-isa, buntis, walang trabaho, at durog na durog. Pakiramdam ko, wala na akong halaga. Isang babaeng nasa edad na 30, binitawan ang lahat para sa wala. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na hindi ko kailanman sinabi kahit kanino. Habang umiiyak ako sa sahig ng kusina, habang tinitignan ko ang mga libro ng sign language na parang mga simbolo ng katangahan ko, naalala ko ang isang lihim. Isang lihim na yaman. Noong namatay ang lola ko, ilang taon bago ko pa makilala si Ricardo, may iniwan siya sa akin. Hindi pera, hindi alahas, kundi isang trust fund. Isang malaking halaga na nakapangalan sa akin, na mapupunta lang sa akin kapag umabot na ako sa edad na 35.
o kapag nagkaroon ako ng sarili kong anak. Iyon ang nakasulat sa kanyang huling habilin, na tanging ako at ang abogado lang namin ang nakakaalam. Hindi ko ito ginalaw. Hindi ko ito kailangan noon. Masaya na ako sa simpleng buhay ko, sa kinikita ko bilang arkitekto. Itinago ko ito bilang isang trump card para sa hinaharap. At ngayon, dumating na ang hinaharap. Akala nila Ricardo at ng kanyang ina. Isa lang akong kawawang babae. Isang pawn na madali nilang kontrolin. Isang babaeng walang mapupuntahan, kaya't babalik at magmamakaawa sa kanila. Pero nagkakamali sila. Ang babaeng pinalayas nila, ang babaeng tinuring nilang walang silbi, ay hindi pala walang-wala. Mayroon akong sandata na hindi nila inaasahan. Ang maliit na babaeng ito na sinaktan nila ay malapit nang maging isang mangangaso. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na kanilang tinapakan at dinurog. Bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan. Isang kuwento na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Hindi ako magpapatalo. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. At higit pa, kung naranasan mo na ring maramdaman na para kang estranghero sa sarili mong tahanan, o kung naramdaman mo nang pinaglaruan ang iyong tiwala, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Kwentuhan mo ako. Dahil ang kwento kong ito ay nagsisimula pa lang. Bago pa man dumating ang gabing iyon sa kusina, ang gabing gumuho ang lahat. Hayaan ninyo akong ibalik kayo sa simula. Sa buhay ko bago dumating si Ricardo Reyes. Noong taong 1991, ako ay isang babaeng 32 taong gulang. Sa panahon ngayon, maaaring bata pa ang edad na iyan. Pero noon, para sa isang babae, ang pagiging dalaga sa edad na iyon ay parang isang kasalanan. Parang isang pagkukulang na kailangan mong ikahiya. Nagtatrabaho ako bilang isang junior architect sa isang kumpanya sa Makati. Mahirap ang trabaho, mahaba ang oras, at ang sahod, sapat lang para sa upa ng aking maliit na studio apartment sa Quezon City. At sa mga pang-araw-araw na gastusin, maliit ang apartment ko. Napakaliit. Tanaw ko mula sa bintana ang walang katapusang trapiko, ang mga ilaw ng syudad na tila nangungutya sa aking kalungkutan. Gabi-gabi, uuwi ako sa isang tahimik at walang laman na apartment. Walang sasalubong, walang kakuwentuhan. Tanging ang mga plano at blueprints sa mesa ko ang aking kasama. Ang buhay ko ay isang paulit-ulit na routine. Trabaho, bahay, tulog. At sa bawat paggising, naroon pa rin ang bigat sa aking dibdib. Tuwing linggo, parang isang ritual na hindi pwedeng palampasin. Tatawag ang aking ina. At sa bawat tawag, pareho lang ang aming napag-uusapan. Maria, anak, sasabihin niya. Ang ate mo, si Christina, buntis na naman. Pangatlong apo ko na iyan mula sa kanya. 3, Maria. Ang bawat salita niya ay parang isang patalim na tumutusok sa aking puso. Sasagutin ko lang siya ng, napakagandang balita po, inay. Pero alam kong hindi iyon ang gusto niyang marinig. Gusto niyang marinig na mayroon na rin akong sariling pamilya, yung anak ng mga Santos. Si Amy, engaged na. Tanda mo pa ba siya? Kalaro mo dati. 26 lang siya, Maria. Habang nagsasalita siya, lalo kong hinihigpitan ang hawak sa telepono. Pakiramdam ko, sinasakal ako ng mga salita niya. Hindi ko maintindihan kung ano pa ang hinihintay mo, anak. Hindi ka na bumabata. Iyon ang laging huling banat niya. Isang paalala na nauubos na ang oras ko. Isang paalala na ako ay napag-iiwanan na. At kung magiging tapat ako sa aking sarili. Tama siya. Ako ay malungkot. Pagod na akong umuwi sa katahimikan. Pagod na akong makita ang mga katrabaho kong nagmamadaling umuwi para sa soccer game ng kanilang mga anak, habang ako ay naiiwan sa opisina para tapusin ang mga deadline. Pagod na akong maging nag-iisang pinsan
na walang asawa sa bawat family reunion. Yung pakiramdam na lahat sila ay may katuwang sa buhay, habang ikaw ay nag-iisa sa isang sulok, nakangiti. Pero sa loob-loob mo, durog na durog ka. Kaya isang araw, nang muling tumawag ang aking ina, may iba sa kanyang boses. May ipapakilala ako sa iyo, sabi niya. Si Ricardo Reyes. Anak siya ni Aling Elena, yung kasama ko sa prayer group. May-ari siya ng isang kumpanya ng computer. Napaka-successful. At guwapo. Handa na akong tumanggi. Sawa na ako sa mga blind date na inaayos niya. Pero may idinugtong siya. Mayroon lang siyang isang bagay, Maria. Espesyal siya. Huminto siya sandali. Naaksidente siya ilang taon na ang nakalipas. Sa motor at nawalan siya ng pandinig. Natigilan ako. Bingi po? Bingi po siya ng tuluyan? Tanong ko. Oo, sagot niya. Pero natuto na siyang mabuhay ng ganoon. Magaling siyang magbasa ng labi. At marunong din siyang mag-sign language. Sabi ni Elena, ganoon pa rin daw siya, ka-charming. Mas tahimik lang. Alam mo naman, maraming babae ang ayaw sa ganoong hirap. Pero naisip ko, baka ikaw, iba ka, matiyaga ka, maunawain. Hindi ko narinig ang manipulasyon sa kanyang mga salita. Ang narinig ko ay pag-asa. Isang lalaking hindi ako huhusgahan dahil sa edad ko. Isang lalaking baka maging mapagpasalamat pa dahil may isang taong handang pag-aralan ang mundo niya, ang lengguwahe niya. Isang lalaking, dahil sa kanyang kapansanan, baka makita niya ang tunay na ako. Ang tunay na Maria. Hindi ang Maria na matandang dalaga. Hindi ang Maria na walang asawa. Kundi si Maria. Isang tao. Sige po, inay, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may naramdaman akong kaba. Isang kaba na may kasamang pag-asa. Isang hapunan lang. Hindi ko alam na ang isang hapunan na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay ko. Si Ricardo Reyes ay lahat ng sinabi ng aking ina at higit pa, matangkad. May maitim na buhok na may mga uban na sa kanyang sentido na lalo lang nakadagdag sa kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay matatalim at laging nakatutok sa aking mga labi sa tuwing ako ay nagsasalita. Nakasuot siya ng mamahaling suit na tamang-tama sa kanyang katawan. Nagmamaneho siya ng isang Mercedes at ang kanyang trabaho sa Ortigas, isang bagay tungkol sa software na hindi ko lubusang maintindihan. Pero alam kong napakalaki ng kinikita niya. Ang aming unang hapunan ay sa isang mamahaling Italian restaurant sa Makati. 2 linggo akong nag-aral ng basic sign language mula sa isang libro. Nag-practice ako sa harap ng salamin sa banyo, paulit-ulit. Hanggang sa ma-memorize ko ang mga senyas para sa magandang gabi, ako si Maria, at masarap ang pagkain. Pero hindi ko na kailangang gamitin ang mga iyon. Si Ricardo ang gumawa ng paraan para maging madali ang lahat. May dala siyang isang maliit na notepad at ballpen. At doon, sa gitna ng mga eleganteng palamuti at mahihinang tunog ng violin, nag-usap kami. Sa pamamagitan ng pagsusulat, para kaming mga teenager na nagpapalitan ng liham sa klase. Laging ikaw ang kuwento ng nanay mo sa akin, isinulat niya. At ang sulat kamay niya ay napakaganda. Ang kanyang magaling na anak na arkitekto, ang matigas ang ulo na ayaw pang mag-asawa. Napangiti ako. Pinalalabas niya na para akong isang premyo na kailangan niyang ibenta. Isinulat ko pabalik. Ngumiti siya. Isang ngiti na nagpainit sa buong pagkatao ko. At ang sumunod niyang isinulat. Iyon ang nagpatibok ng puso ko. Minaliit ka pa nga niya. Mula noon, nagsimula na ang aming pag-iibigan. Hindi ito ordinaryo. Ang aming mga date ay laging may kasamang katahimikan. Maglalakad kami sa dalampasigan sa Batangas at hindi kami mag-uusap, pero ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Manonood kami ng sine at habang binabasa niya ang subtitles, hahawakan niya ang kamay ko at pipisilin ito ng mahigpit tuwing may romantikong eksena. Para sa akin, ang katahimikan niya ay hindi isang hadlang, ito ay isang paanyaya.
Isang paanyaya na kilalanin siya sa mas malalim na paraan. Nag-enroll ako sa isang formal na klase ng sign language. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, kahit pagod, dumidiretso ako sa klase. At si Ricardo, napakatiyaga niya sa akin. Itatama niya ang posisyon ng aking mga daliri, ang init ng kanyang kamay sa kamay ko, habang itinuturo niya ang tamang senyas para sa mahal kita, para sa bukas, para sa maganda. Ang mga sandaling iyon ang mga sandaling naramdaman kong tunay na konektado kami. Masaya ang kanyang ina, si Aling Elena. Tuwing linggo, imbitado kami sa kanilang malaking bahay sa Ayala, Alabang. At habang kumakain kami, titingnan niya kami habang nag-uusap kami sa sign language mula sa magkabilang dulo ng mesa na may mga luha sa kanyang mga mata. Akala ko, hindi na siya makakahanap ng magmamahal sa kanya. Sabi niya sa akin isang gabi nang nasa labas si Ricardo. Pagkatapos ng aksidente, iniwan siya ng girlfriend niya, si Isabel. Hindi raw niya kaya ang makasama ang isang taong bingi. Grabe ang kalupitan, hindi ba? Hindi ko maisip, anong klaseng tao ang iiwan ng mahal mo dahil lang sa isang kapansanan. Para sa akin, si Isabel ay isang mababaw at makasariling babae. At habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na ako. Ako ang kabaligtaran niya. Ako ang para kay Ricardo. Ako ang nakalaan para sa kanya. Kaya, 8 buwan, matapos kaming magkakilala, dinala niya ako sa isang beach sa Zambales, pagsapit ng takip silim. At doon, sa buhangin, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang nagpabago sa buhay ko. Maria, pakasalan mo ako. Hindi ako makapagsalita, kaya ginamit ko ang mga kamay ko. Paulit-ulit kong isinenyas ang oo, 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 habang isinusuot niya sa aking daliri ang isang napakagandang singsing na may diamante. Isang singsing na siguro ay katumbas ng 1 taon kong sahod, mga 250,000 piso, 250,000 pesos noong panahong iyon. Naniwala akong ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. 3 buwan matapos ang pag-aalok niya ng kasal, ikinasal kami. Isang simple at pribadong seremonya sa isang maliit na kapilya sa Tagaytay. Tanging ang aming malalapit na pamilya at kaibigan ang naroroon. Napakaganda ng lahat. Napakasolemn. Mayroon kaming isang sign language interpreter na siyang nagsali ng mga salita ng pari at ng oras na para sa aming mga panata. Habang isinesenyas ko ang aking mga pangako kay Ricardo, tuloy-tuloy ang agos ng luha sa aking mga mata, mga luha ng kaligayahan. Sa wakas, natagpuan ko na ang aking kapareha, isang lalaking nakita ang tunay na ako. Isang lalaking mas pinahalagahan ang pasensya at kabaitan kaysa sa mga mababaw na usapan. Isang lalaking nakikipag-usap sa akin sa pinakasinserong paraan. Bawat salitang isinulat o isinenyas ay may layunin, may pag-iisip. Hindi ito basta-bastang salita. Ito ay komunikasyon na mula sa puso. Sa aming wedding night, sa loob ng aming hotel room, inasahan ko, kahit papaano, na baka may milagrong mangyari, na baka bigla siyang magsalita, tulad sa mga fairy tale. Pero nanatili siyang tahimik. Nakipag-usap siya sa akin gamit ang kanyang mga kamay, sa sign language, at sa iba pang paraan na hindi ko na idedetalye. At nang gabing iyon, nakatulog ako sa kanyang mga bisig na may pakiramdam ng kapunuan at kaligayahan. Lumipat kami sa isang malaking bahay sa Alabang. Isang totoong bahay. May hardin, may guest room, may sarili akong opisina kung saan ko pwedeng ilatag ang aking mga blueprints. Ang software company ni Ricardo ay lalong lumalago. Pinag-uusapan na nila ang pagiging public ng kumpanya sa loob ng 1 taon. At dahil doon, nagsimula akong magbawas ng oras sa aking trabaho. Suhestiyon ito ng aking biyenan, si Aling Elena, at si Ricardo. Masigasig siyang sumang-ayon sa kanyang tahimik na paraan. Kailangan mo nang maging mas nasa bahay, lalo na kapag dumating na ang baby. Sabi ni Aling Elena, 1 linggo habang tinutulungan niya akong magtupi
ng mga maliliit na damit ng sanggol. 4 na buwan pagkatapos ng kasal, nabuntis ako. Hindi namin ito pinlano, pero hindi rin namin ito iniiwasan. At nang lumabas ang 2 pink na linya sa pregnancy test, tumakbo ako para hanapin si Ricardo. Umiiyak ako at tumatawa ng sabay. Hindi ko maisenyas ng maayos ang balita, kaya ipinakita ko na lang sa kanya ang test. Nakita ko kung paano nagliwanag ang kanyang mukha. Kinalong niya ako, hinalikan, niyakap ng napakahigpit. At pagkatapos, dahan-dahan at malinaw niyang isinenyas, ikaw ang magiging pinakamagaling na ina. Ang pagbubuntis ko ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Ang morning sickness ko ay tumatagal buong araw. Ang pagod, parang wala ng katapusan. Sa 5 buwan ng aking pagbubuntis, nag-resign na ako sa aking trabaho. Masyado nang mahirap. Ang biyahe mula Alabang papuntang Makati, ang mahabang oras sa opisina, ang pisikal na pangangailangan ng pagbisita sa mga construction site. Si Ricardo, syempre, ay napaka-supportive. Sapat na sapat ang kinikita niya para sa aming dalawa. At si Aling Elena, tuwang-tuwa siya. Ngayon, sabi niya, makakapag-focus ka na sa tunay na mahalaga, ang pagiging asawa at ina. Iyan ang tunay na tungkulin ng isang babae. May kakaiba akong naramdaman sa sinabi niya. Isang araw, habang nagtutupi kami ng mga damit ng sanggol sa magiging nursery, tinanong ko siya, Tita Elena, nagtrabaho po ba kayo pagkatapos niyong ipanganak si Ricardo? Ay, hindi. Siyempre, mabilis niyang sagot. Hindi papayag ang ama ni Ricardo. Kailangang malaman ng isang lalaki na ang kanyang asawa ay nasa bahay at nag-aalaga ng pamilya. Ama ni Ricardo. Iyon lagi ang tawag niya sa kanyang ex-husband. May kung anong pait sa kanyang boses. Well, kami po ni Ricardo, napag-usapan namin ito. Matatag kong sabi, kahit na hindi naman talaga kami nagkaroon ng malalim na usapan. Nagsulatan kami, nag-sign language kami. Pero pareho ba iyon sa isang tunay na pag-uusap? Pwede ka bang magkaroon ng tunay na usapan sa sign language sa isang taong 1 taon mo palang kilala? Hindi ko alam. Pero isinantabi ko ang pagdududang iyon. Pagod ako, hormonal, at masaya sa paparating na sanggol. Hindi ko namalayan na ang bawat desisyon ko, ang pagtigil sa trabaho, ang pagiging isang ganap na may bahay, ay bahagi pala ng isang mas malaking plano. Isang plano na ako ang bida, pero ako rin ang biktima. Ang gabing iyon, ang gabing gumuho ang lahat, ay nagsimula tulad ng kahit anong ordinaryong gabi. 6 na buwan na akong buntis. Malaki na ang tiyan ko at pagod na pagod ang aking katawan. Nagluluto ako ng adobong manok, ang paborito ni Ricardo. Ang amoy ng bawang, toyo at suka ay pumupuno sa aming malaking kusina sa Alabang. Sinusubukan kong panatilihin ang isang pakiramdam ng normalidad. Sinusubukan kong maging isang mabuting asawa kahit na hirap na ako sa aking pagbubuntis. Kakatapos ko lang isulat sa isang maliit na papel ang isang tanong para sa kanya. Gusto mo ba ng white wine o red wine kasama ng hapunan? Kahit hindi ako pwedeng uminom, gusto kong maramdaman niyang espesyal ang bawat gabi. Pumasok siya sa kusina, tahimik, gaya ng dati. Lumapit siya sa aking likuran. Napakalapit na ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Itinaas ko ang papel sa ibabaw ng aking balikat para mabasa niya. At doon nangyari ang imposible. Sa isang boses na hindi ko kailanman narinig. Isang boses na malinaw, malalim, at perpekto, sinabi niya. Maria, kailangan kong may sabihin sa iyo. Nabitiwan ko ang papel. Nahulog ito. At parang nag-slow motion ang lahat. Dahan-dahan akong lumingon. Ang tiyan kong malaki ay tumama sa kitchen counter. At nakita ko siya, si Ricardo. Nakatayo roon, nakatingin sa akin. Ang kanyang bibig ay gumagalaw at may mga tunog na lumalabas. Mga totoong tunog, mga totoong salita. Hindi ako bingi, sabi niya. Kailanman ay hindi ako naging bingi. Ang utak ko ay hindi ito maproseso. Ang mga salita ay parang walang kahulugan. Ang asawa kong bingi ay nagsasalita.
Ang asawa kong bingi ay nagsasabing hindi siya bingi. Naririnig kita ng perpekto, pagpapatuloy niya. Ang boses niya ay nandoon lang pala sa lahat ng oras. Nakatago, naririnig ko ang lahat. Sa buong panahong ito, nanghina ang aking mga tuhod. Napakapit ako sa counter para suportahan ang sarili ko. Ang sanggol sa sinapupunan ko ay biglang sumipa ng malakas, na para bang nararamdaman niya ang biglaang pagtibok ng puso ko. Ano? Bulong ko. Hindi ako sigurado kung may lumabas na tunog. Hayaan mo akong magpaliwanag, sabi niya. Ano? Mas malakas na ngayon. Tiyak na mas malakas. Anong sinabi mo? Itinaas ni Ricardo ang kanyang mga kamay. Nakabukas ang mga palad. Isang senyas na dati ay nagpapahiwatig ng kapayapaan. Pero ngayon, parang isang banta. Please, hayaan mo akong magpaliwanag. May dahilan. Hindi ka bingi. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang katotohanang sinusubukan kong tanggapin. Hindi ka kailanman naging bingi. Oo, sagot niya. Ang aksidente sa motor. Hindi iyon nangyari. Ibig kong sabihin na aksidente ako noong 19 ako. Pero galos lang. Walang seryoso. Pakiramdam ko, nanonood ako ng isang pelikula. Hindi ito totoo. Hindi ito nangyayari sa akin. Nagsinungaling ka sa akin. Sa loob ng halos 2 taon. Hindi naman eksaktong pagsisinungaling, sabi niya. Mas tamang sabihing, isa itong pagsubok. Pagsubok. Isang pagsubok. Ang salitang iyon ay lumutang sa pagitan namin na parang lason. Isang pagsubok, inulit ko. Ang boses ko ay parang hindi sa akin. Ideya iyon ng nanay ko. Mabilis niyang sabi, na para bang matagal na niyang gustong ilabas ang mga salitang ito. Pagkatapos akong iwan ni Isabel, yung ex ko, durog na durog ako. Akala niya, masyado akong focused sa trabaho. Boring daw ako, kaya sabi ni Mama, kailangan kong humanap ng isang taong mamahalin ako sa kung sino talaga ako, hindi dahil sa pera ko. Isang taong matiyaga, isang taong mabait, isang taong hindi ako iiwan kahit mahirap. Habang nagsasalita siya, unti-unti kong naiintindihan ang kakilakilabot na katotohanan. Kaya, binuo namin ang planong ito. Magpapanggap akong bingi, ang babaeng hindi iyon kayanin. Ang babaeng mainis sa hirap ng komunikasyon. Hindi siya ang para sa akin. Pero ang babaeng mananatili, ang babaeng pag-aaralan ang lengguwahe ko. Siya ang espesyal. At natagpuan mo na siya. Sabi ko, manhid. Alam ba ng nanay mo na hindi ka talaga bingi? Nag-alinlangan siya. Isang segundo lang, pero sapat na iyon. Diyos ko, napaatras ako. Ang mga kamay ko ay automatikong napunta sa aking tiyan. Alam ng nanay mo. Alam niya sa lahat ng oras. Ang mga luha niya sa hapunan. Ang pasasalamat niya. Lahat ay bahagi ng palabas. Ang buong relasyon namin. Ang kasal namin. Ang anak sa sinapupunan ko. Lahat ay resulta ng isang malupit at mapanlinlang na pagsubok. At doon, sumabog ako. Kasabwat siya para tulungan akong mahanap ang tamang tao pagtatanggol ni Ricardo sa kanyang ina. At ang mga salitang iyon ang nagpasabog sa lahat ng natitira kong pagpipigil. Para tulungan ka? Sumigaw ako. Hindi ko na yata nakilala ang sarili kong boses. Mataas, garalgal, puno ng galit na hindi ko alam na kaya kong maramdaman. Sa pamamagitan ng panloloko? Sa pamamagitan ng pagtrap sa isang desperadang babae para pakasalan ka? Sa pamamagitan ng pagpilit sa akin na pag-aralan ang isang buong lengguwahe, iwanan ang trabaho ko. Isuko ang buong buhay ko para sa isang kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang apoy na lumalabas sa aking lalamunan. Hindi mo isinuko ang buhay mo, pangangatwiran pa niya. Pinili mong pag-aralan ang sign language. Pinili mong umalis sa trabaho dahil akala ko, bingi ang asawa ko. Ang sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong kusina at naramdaman ko ang sakit nito sa aking dibdib. Akala ko kailangan mo ako. Akala ko sinusuportahan kita. Akala ko
Nagiging mabuting asawa ako sa isang lalaking may kapansanan. Pero wala ka palang kapansanan. Ang mayroon ka ay isang ina na sociopath at isang konsensyang wala sa lugar. Namutla ang mukha ni Ricardo. Hindi iyan patas, sabi niya. Patas? Gusto mong pag-usapan ng patas? Nag-aral ako ng isang buong lengguwahe para sa iyo. Iniwan ko ang career ko para sa iyo. Dinadala ko ang anak mo sa sinapupunan ko. Naputol ang boses ko sa isang hikbi. 6 na buwan akong buntis sa anak mo at nagsinungaling ka sa mukha ko sa loob ng halos 2 taon. Hindi ako nagsinungaling sa mukha mo. Hindi mo naman nakikita ang mukha ko kapag nag-uusap tayo sa sign language. Ang sinabi niyang iyon, ang kawalan niya ng pagsisisi, ang pagiging teknikal niya sa panloloko. Iyon ang huling pako sa kabaong. Umalis ka, sabi ko. Ang boses ko ay biglang naging malamig at mapanganib. Maria, please, umalis ka sa bahay ko. Bahay natin ito. Wala akong pakialam. Umalis ka. Pumunta ka sa nanay mo. Tutal kayo naman pala ang magkakampi at magkasosyo sa panloloko. Tumingin siya sa akin, isang huling tingin. At pagkatapos, umalis siya. Kinuha niya ang susi ng kotse niya at lumabas ng pinto. Basta na lang siyang umalis. Iniwan niya akong nakatayo doon, sa gitna ng kusina, habang nasusunog ang adobo sa kalan at gumuho ang buong mundo ko. Hindi ko na gaanong matandaan ang mga sumunod na oras para akong isang multo sa sarili kong bahay. Alam kong tinawagan ko ang ate ko, si Christina. Humahagulgol ako ng napakalakas na hindi niya ako maintindihan sa simula. Nagmaneho siya agad mula sa bahay niya sa Parañaque. Natagpuan niya akong nakaupo sa sahig ng kusina, napapaligiran ng lahat ng librong ginamit ko para pag-aralan ang sign language. Pinupunit ko ang mga pahina, isa-isa na parang sa pagpunit ko. Mabubura ko ang lahat ng kasinungalingan. Hindi siya bingi. Paulit-ulit kong sinasabi. Hindi siya kailanman naging bingi. Lahat ay peke. Lahat. Niyakap ako ni Christina. Hinahagod niya ang likod ko, tulad ng ginagawa ng nanay namin noong mga bata pa kami. At nang maalala ko ang nanay ko, isang bagong alon ng galit ang bumuhos sa akin. Kailangan kong tawagan si inay, sabi ko. Maggie, baka bukas na lang. Pakiusap ni Christina, gamit ang palayaw ko noong bata pa ako. Maggie, walang ibang tumatawag sa akin yan. Hindi si Ricardo, na ang tanging isinenyas ay ang buo kong pangalan. Hindi ang nanay niya. Hindi ang nanay ko. Si Christina lang. Pero hindi ako nakinig. Dinampot ko ang telepono at denial ang numero ni inay. Sumagot siya sa 3 ring. Masaya ang boses. Maria, anak, napatawag ka? Kumusta ang manugang ko? Alam niyo po ba? Diretsahan kong tanong. Katahimikan. Inay, alam niyo po ba? Ang alin? Anak, na hindi bingi si Ricardo, na nagpapanggap lang siya sa lahat ng oras, na plinano nila ng nanay niya ang lahat ng ito para subukan kung karapat-dapat ba ako sa mahal nilang anak. Mas mahabang katahimikan at pagkatapos ang mga salitang nagkumpirma sa pinakamatindi kong takot na banggit ni Elena na gusto lang nilang makasiguro na ang babaeng papakasalan ni Ricardo ay tapat at para sa tamang dahilan. Ibinaba ko ang telepono, ibinaba ko ang tawag sa sarili kong ina, at pagkatapos, ibinato ko ang telepono sa pader. Nabasag ito. Alam niya, sabi ko kay Christina, ang sarili kong ina, alam niya na niloloko ako, at pumayag siya. Baka akala niya, tinutulungan ka niya, sabi ni Christina, umiiyak na rin. Tinutulungan niya ang matandang dalaga niyang anak na makapag-asawa. Anong gagawin ko ngayon, ate? Bulong ko. 6 na buwan akong buntis. Wala akong trabaho. Lahat ng ipon ko napunta sa bahay na ito. Hindi ko pwedeng, hindi ko kaya. Pero hindi ko matapos ang sasabihin ko dahil hindi ko alam kung ano ang hindi ko kaya. Ang umalis, ang manatili, ang magsimulang muli. 33 taong gulang ako. Buntis. Walang trabaho. At kagagaling ko lang sa pagkakatuklas na ang buong kasal ko ay binuo sa isang napakalaking kasinungalingan.
Nanatili si Christina sa bahay ng gabing iyon at sa mga sumunod pang gabi. Siya ang naging bato ko. Siya ang sumasagot sa mga tawag ni Ricardo na paulit-ulit. Hindi ko kinakausap. Dumating si Ricardo sa bahay. Nilock ko ang pinto at sinabi kong tatawag ako ng pulis kapag hindi siya umalis. Nag-iwan siya ng mga sulat, mahahabang sulat. Sinasabi niyang nagsisisi siya, nagmamakaawa. Sinunog ko lahat ng hindi binabasa. Dumating din si Aling Elena. Hindi ko rin siya pinapasok. Maria, maging reasonable ka naman. Sigaw niya mula sa labas ng pinto. Dala mo ang apo ko. Kailangan nating pag-usapan ito. Nagsinungaling kayo sa akin sa loob ng halos 2 taon. Isinigaw ko pabalik. Pinanood niyo akong maghirap mag-aral ng sign language. Umiyak kayo sa kasal namin na para bang hulog kayo ng langit. Habang alam niyo na lahat ay peke. Habang alam niyong sinusubukan niyo lang ako na parang isang daga. Sa laboratorio, umalis siya. Pero patuloy siyang tumawag. Ganoon din si Ricardo. Ganoon din ang nanay ko. Pero hindi ko na sinasagot ang mga tawag niya. Mag-isa ako, kasama ang lumalaki kong tiyan, ang aking galit at ang aking pighati. Dahil pighati talaga ang nararamdaman ko. Ang lalaking pinakasalan ko ay hindi pala totoo. Ang relasyong binuo ko ay isang kathang-isip. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang mahabang bangungot. Halos hindi ako kumakain. Halos hindi ako natutulog. Ang tanging nararamdaman ko lang ay isang malalim at nakakaparalisang galit. Ang bawat sulok ng bahay sa Alabang ay nagpapaalala sa akin ng kasinungalingan niya. Ang lamesa kung saan kami nagsusulatan. Ang sofa kung saan niya ako tinuruan ng mga bagong senyas. Ang hardin kung saan niya isinulat sa buhangin ang alok ng kasal. Lahat ng iyon na dati ay mga alaala ng pag-ibig, ngayon ay mga monumento na ng panloloko. Pinagtatawanan niya kaya ako noon sa tuwing nagkakamali ako ng senyas. Natutuwa kaya siya habang pinapanood niya akong nagsisikap na makipag-usap sa kanya? Akala niya ba tanga ako dahil hindi ko nahalata? At ang mas masakit, ang pinakamasakit sa lahat, kilala ko ba talaga siya? Anong parte ni Ricardo Reyes ang totoo? At anong parte ang gawa-gawa lang? Nag-aalala na sa akin si Christina. Maggie, kailangan mong kumain, sabi niya. Hindi maganda para sa baby ang stress na ito. Kailangan mo siyang kausapin. Ayusin niyo ito. Mag-asawa kayo. Magkakaanak kayo. Hindi ko na nga alam kung gusto ko pang manatiling kasal sa kanya, sagot ko. At nang sabihin ko iyon, nakita ko ang gulat sa mukha ng kapatid ko. Hindi mo iyan sineseryoso. Maggie, sabi niya, pero seryoso ako. Oh, akala ko seryoso ako. Ang totoo, hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Si Christina ang nakahanap kay Dr. Santos, isang therapist na nasa mga 50 anyos, kalmado, at espesyalista sa mga komplikadong issue sa relasyon. Nagustuhan ko na hindi niya ginamit ang salitang marriage counseling dahil hindi ako sigurado kung gusto ko pang iligtas ang kasal na ito. Ang gusto ko yata ay ibaon ito sa limot. Sa aming unang sesyon, sinabi lang niya, ikuwento mo sa akin ang lahat. At ikinuwento ko, bumuhos ang lahat ng salita. Ang kalungkutan ko bago ko makilala si Ricardo. Ang panggigipit mula kay inay. Ang ginhawang naramdaman ko nang makilala ko ang isang taong tila hindi ako hinuhusgahan. Ang pag-aaral ko ng sign language. Ang pag-iwan ko sa trabaho. Ang pagbubuntis. At ang pag-amin. Nakinig lang si Dr. Santos. Hindi siya sumingit. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang matapos ako, simple lang ang sinabi niya. Napakalaking katrayduran yan. At doon, muli akong napaiyak. 2 linggo na yata akong iyak ng iyak. Sabi niya, isa lang daw itong pagsubok para makahanap ng isang taong magmamahal sa kanya para sa kung sino siya. Sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Tanong niya. Pakiramdam ko isa akong contestant sa isang nakakadiring game show na hindi ko alam na sinasalihan ko. Tumango si Dr. Santos. Valid iyan, sabi niya.
Ang iyong pahintulot ay nilabag. Pumasok ka sa isang relasyon sa ilalim ng maling akala. Sa wakas, may isang taong nakaintindi. May isang taong hindi ako sinabihang maging reasonable o magpatawad agad. Pero, Maria, may itatanong ako sa iyo at gusto kong pag-isipan mo itong mabuti. Umusog siya ng bahagya. Sa loob ng 8 buwan bago kayo ikasal, noong mga panahong kayo pa lang. Minahal mo ba siya? Opo, syempre, mabilis kong sagot. Kaya nga po ako nagpakasal sa kanya. Bakit mo siya minahal? Tanong niya. Simple lang ang tanong, pero napakahirap sagutin. Dahil mabait siya, maalalahanin, matityaga, at huminto ako. At dahil bingi siya, natahimik ako. Hindi po. Syempre, hindi po iyon ang dahilan. Sigurado ka? Mahinahon niyang tanong. Dahil base sa kwento mo, ang Ricardo na nagpapanggap na bingi ay may mga partikular na katangian. Siya ay tahimik, siya ay nag-iisip bago makipag-usap. Hindi kanya kayang sabayan o putulin kapag nagsasalita ka. Kailangan niyang makinig o magpanggap na nakikinig. Sa lahat ng isinulat o isinenyas mo, mukha siyang matiyaga dahil wala siyang choice. Mukha siyang maalalahanin dahil bawat komunikasyon ay nangangailangan ng effort. Hindi ko po. Hindi ko sinasabing masama kang tao, Maria. Pagpapatuloy niya. Ang sinasabi ko ay komplikado ang mga dahilan kung bakit tayo naaakit sa isang tao. At minsan, ang mga mismong bagay na akala natin ay mahal natin sa kanila ay ang mga bagay lang na ipinoproject natin sa kanila. Matagal akong natahimik. Tama ba siya? Minahal ko ba ang katahimikan ni Ricardo? Minahal ko ba ang katotohanang hindi niya ako kayang husgahan ng malakas? Hindi niya kayang sabihin ang mga salitang nakita ko sa mukha ng ibang lalaki noon. Ang pagkadismaya, kapag nalaman nilang 32 na ako at wala pa ring asawa. Minahal ko ba ang isang ideya, hindi ang isang tao? Nagsinungaling pa rin siya, sabi ko sa wakas. Ang boses ko ay mahina. Oo, sabi ni Dr. Santos. At hindi iyon tama. Pero ang tanong ngayon ay hindi kung tama ba o mali ang ginawa niya. Malinaw na mali iyon. Ang tanong ay, ano ang gusto mong gawin ngayon? Ano nga ba ang gusto kong gawin? 7 buwan na akong buntis noon. Napakalaki na ng tiyan ko, namamanas na ang mga paa ko. Nabubuhay ako sa tulong ni Christina at sa paubos ko ng ipon. Tinanggihan ko ang alok ni Ricardo. Nabayaran pa rin ang lahat ng bills. Pakiramdam ko, kapag tinanggap ko ang pera niya, tinatanggap ko na rin ang kasinungalingan niya. Hindi ko po alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan, sabi ko. Makatwiran iyan, sabi niya. Ang tiwalang nasira ay napakahirap buuin muli, pero hindi ito imposible. At ito ay isang malaking kung parehong handa ang dalawang tao na gawin ang trabaho. Anong trabaho po? Brutal na katapatan, ganap na transparency, pananagutan, at oras, mahabang panahon, habang nagmamaneho ako pauwi. Pauwi sa bahay ni Christina, na siyang bahay ko na ngayon. Inisip ko iyon. Kaya ko bang gawin ang trabaho na iyon? Gusto ko ba? Biglang sumipa ng malakas ang sanggol sa tiyan ko. Inilagay ko ang kamay ko sa aking tiyan. Anong sa tingin mo, anak? Tanong ko. Bigyan ba natin ng isa pang pagkakataon ang tatay mo? Isa pang sipa. Itinuring ko itong isang oo o baka kabaglang. Mahirap sabihin. Sa sumunod na linggo, sumama si Ricardo sa aming sesyon kay Dr. Santos. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya sa loob ng 1 buwan at mukha siyang kahabag-habag. Mas payat siya. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang suit na laging plansado ay lukot. Pagpasok namin sa opisina ni Dr. Santos, automatiko siyang nagsenya sa akin at agad din niyang binawi. Sorry, nakasanayan lang. Huwag, matigas kong sabi. Huwag mo nang gagamitin ang sign language sa akin. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Okay. Nagbigay si Dr. Santos ng mga patakaran. Pwede akong magtanong ng kahit ano.
at kailangang sagutin ito ni Ricardo ng tapat, gaano man ito kasakit. Hindi siya pwedeng umalis hanggang hindi tapos ang sesyon. At pareho kaming mangangakong babalik. Bakit? Iyon ang una kong tanong. Hindi ang dahilan tungkol sa paghahanap ng tunay na pag-ibig ang totoong dahilan. Bakit mo ito ginawa sa akin? Tumingin si Ricardo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos kay Dr. Santos. At sa wakas, sa akin. Dahil duwag ako, hindi ko iyon inaasahan. Hindi ko inaasahan ang ganoong katapatan. Hindi ako iniwan ni Isabel dahil hindi ako romantiko. Pagpapatuloy niya. Iniwan niya ako dahil ako. Boring ako, Maria. Magaling ako sa mga computer at numero, pero napakahina ko sa mga tao. Ang small talk. Kinakabahan ako. Ang mga social situation. Nakakapagod. Awkward ako. At hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kaya, nagpa siya kang wala na lang sabihin? Mapait kong tanong. Oo, tumingin siya sa aking mga mata. Ang pagiging bingi, nagbigay ito sa akin ng dahilan. Hindi ko kailangang makipag-usap sa mga party. Hindi ko kailangang maging charming. Pwede akong umupo lang doon. At iisipin ng mga tao na ako ay malakas at matapang. Imbes na weird at antisocial. At ako? Ano ako? Ang perpekto mong accessory na asawa ng isang may kapansanan? Isang taong mag-aalaga sa iyo para magmukha kang mabuti? Ang sakit ng mga salitang iyon. Pero kailangan kong sabihin, hindi, umiling siya. Ikaw ay kahanga-hanga, Maria. Matalino, talentado, maganda, way out of my league. Pero bilang isang lalaking bingi, nagkaroon ako ng pagkakataon. Nakita mo ako bilang isang taong nangangailangan sa iyo. Isang taong kaya mong tulungan at sinamantala ko iyon. Dahil makasarili ako at takot ako at hindi ko inisip kung paano ka maaapektuhan nito. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang sigawan. O pareho. Tama ka. Sabi ko na lang, duwag ka nga at makasarili. At ninakaw mo ang halos 2 taon ng buhay ko. Alam ko, sabi niya. Ang boses niya ay basag na. Pinanood mo akong iwanan ang karir ko. Alam ko. At mali iyon. Kung gusto mong bumalik sa pagiging arkitekto, susuportahan kita. Sa pera, sa lahat ng kailangan mo. Malapit na akong manganak, Ricardo. Hindi ako pwedeng basta na lang magsimula ng bagong trabaho ngayon. Pagkatapos, mabilis niyang sagot. Kapag handa ka na, kukuha ako ng yaya. Mag-parenting leave ako. Kahit ano. Dito na sumingit si Dr. Santos. Ricardo, ang sinasabi ni Maria ay, ang mga kahihinatnan ng iyong panloloko ay totoo at pangmatagalan. Hindi mo ito kayang ayusin lang gamit ang pera o mga pangako. Tumingin ulit siya sa akin. Alam ko, sabi niya. Alam kong hindi ko ito kayang ayusin, pero gusto kong subukan kung hahayaan mo ako. Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang sumagot. Linggo-linggo kaming nagpunta sa therapy. Minsan, 2 beses sa isang linggo. Sinagot ni Ricardo ang lahat ng tanong ko. Gaano man ito kasakit. Pinagtatawanan niya ba ako noon? Minsan, oo, pag-amin niya. Kapag sobrang mali ng mga senyas mo. Binasa niya ba ang mga private journal ko? Hindi. Kailanman, at mukha siyang totoong nasaktan na naisip ko iyon. Minahal niya ba ako? Oo, sabi niya, na may luha sa kanyang mga mata. At gusto ko siyang paniwalaan. Pero hindi ko alam kung paano. Ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit-dikit, makikita mo pa rin ang mga lamat. Ang iyak ng isang sanggol. Iyon ang tunog na bumago sa lahat nang iluwal ko si Clara. Para bang tumigil ang ikot ng mundo ko. Nawala saglit ang lahat ng sakit. Nawala ang lahat ng galit. Ang natira na lang ay ang maliit na anghel na nasa aking mga bisig. Napakaliit niya. Napakalambot. Ang kanyang mga daliri ay parang mga maliliit na butil ng bigas na humahawak sa aking hinlalaki. Sa sandaling iyon, alam ko na. Alam kong kailangan kong lunukin ang aking pride. Kailangan kong magsakripisyo. Hindi para kay Ricardo, kundi para sa batang ito. Para kay Clara. Kaya't nagdesisyon akong bumalik sa aming lumang bahay.
Hindi naging madali ang pagbabalik. Bawat hakbang ko papasok sa pintuan ay may kasamang bigat sa dibdib. Daladala ko ang aking mga gamit. Daladala ko si Clara na mahimbing na natutulog sa kanyang lampin. At sa likod ko, bitbit ni Ricardo ang malaking bag ng mga damit at gamit ng bata. Tahimik ang bahay. Parang naghihintay ng sasabihin. Ibinaba ni Ricardo ang mga gamit sa sala. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Puno ng takot. Alam kong gusto niyang lumapit. Gusto niyang yakapin kami. Pero nanatili siya sa kanyang pwesto. Alam niyang hindi pa ayos ang lahat. Alam niyang marupok pa ang tinutungtungan namin. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Kailangan maging malinaw ang lahat. Ricardo, ang sabi ko. Mahina pero buo ang boses ko. Bumalik ako dito dahil kailangan ng anak natin ng ama. Kailangan niya ng tahanan. Pero huwag mong isipin na ayos na ang lahat sa atin. Tumango siya. Mabilis. Parang batang takot mapagalitan. Naiintindihan ko, Maria. Naiintindihan ko. Dito kami ni Clara sa kwarto natin, patuloy ko. Ikaw. Doon ka sa kabilang kwarto matutulog. Sa kwarto ng bisita. Nakita ko ang lungkot na dumaan sa mukha niya. Pero saglit lang iyon. Agad din itong napalitan ng pagsang-ayon. Opo, sagot niya. May respeto, may pagpapakumbaba. Kung saan mo gusto, Maria, susundin ko. Ang mahalaga, nandito kayo. Ang mahalaga, kasama ko kayo. Iyon ang simula ng aming bagong sistema. Isang sistema na kakaiba sa nakasanayan. Nasa iisang bahay kami. Pero parang may pader sa pagitan namin. Isang pader na gawa sa mga lamat ng nakaraan. Sa mga unang gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Nakikiramdam ako. Baka bumalik siya sa dati niyang gawi. Baka marinig ko na naman ang amoy ng alak. Baka marinig ko ang sigawan. Pero wala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang lagaslas ng electric fan at ang paminsan-minsang pag-ungol ni Clara. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, umiyak si Clara. Iyak na matinis. Iyak ng gutom. Pagod na pagod ako noon. Masakit ang buong katawan ko mula sa panganganak. Pinilit kong bumangon. Pero bago pa man ako makatayo, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Narinig ko ang mga yapak ni Ricardo. Maingat, marahan. Huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto namin. Kumatok siya ng mahina. Maria? Tawag niya. Pabulong. Gising ka ba? Narinig ko si Clara. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko siyang pumasok. Nakita ko siya sa liwanag ng lampshade. Magulo ang buhok. Nakapambahay na sando at shorts. Pero gising na gising ang diwa. Lumapit siya sa kuna ni Clara. Binuhat niya ang bata ng buong ingat. Parang babasaging kristal ang hawak niya. Shh! Tahan na anak, tahan na. Nandito na si Papa. Bulong niya sa bata. Tiningnan ko lang siya. Dati, kapag umiiyak ang mga pamangkin namin, naiinis si Ricardo. Ayaw niya ng ingay. Ayaw niya ng istorbo sa tulog niya. Pero ngayon, heto siya. Hinihele ang aming anak sa gitna ng madaling araw. Ako na ang magtitimpla ng gatas kung kailangan, sabi niya habang nakatingin sa akin. Magpahinga ka na muna, Maria. Alam kong pagod ka. Sa halip na gatas, sininyasan ko siya na ibigay sa akin ng bata para mapadede ko. Iniabot niya si Clara sa akin ng dahan-dahan. At pagkatapos, sa halip na bumalik sa pagtulog, umupo siya sa sahig, sa tabi ng kama. Bakit hindi ka pa matulog? Tanong ko. Baka kailanganin mo ng tubig, sagot niya. O baka kailangan mong magpabururpi kay Clara pagkatapos. Dito lang ako, maghihintay ako. At totoo nga, nanatili siya doon. Tahimik, nakabantay, sa mga sumunod na araw. Napansin ko ang maliliit na pagbabago. Mga pagbabagong hindi ko hiningi, pero kusang ibinigay. Tuwing umaga, pagkagising ko, may nakahanda ng agahan sa mesa, mainit na pandesal, kape para sa kanya, at gatas naman para sa akin. Minsan, may nilagang itlog pa. Napansin ko rin ang mga labahin. Dati, tambak iyon sa banyo hanggang sa ako ang magkusot. Ngayon, pagpasok ko sa banyo, wala na ang mga maruruming lampin. Nakasampay na ang mga ito sa labas. Maputi, mabango.
Alam kong kinusot niya iyon gamit ang kanyang mga kamay. Alam kong hindi madali maglaba ng lampin ng bata, pero ginawa niya. Walang reklamo, walang sumbat. Isang hapon, nakita ko siyang nagbibilang ng pera sa mesa. Nakakunot ang noo niya. Hawak niya ang ilang piraso ng perang papel, mga barya, at isang listahan ng mga gastusin. Lumapit ako ng kaunti, pero hindi ako nagpakita. Nakinig ako. Kulang pa ito para sa bakuna ni Clara, bulong niya sa sarili niya. Kailangan kong mag-overtime bukas. O kaya, maghanap ng extra sa Sabado. Dati, ang pera ay para sa luho niya, para sa barkada, para sa alak. Ngayon, ang bawat sentimo ay nakalaan para sa anak namin. Nakita ko siyang nagtabi ng kaunting halaga sa isang garapon. Para sa gatas, bulong niya ulit. Kinabahan ako bigla. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Panibago ito. Hindi ko kilala ang Ricardo na ito. Ang Ricardo na kilala ko ay makasarili. Ang Ricardo na ito ay nagsisikap. Pero hindi ibig sabihin nito ay napatawad ko na siya ng buo. Hindi ganoon kadali iyon. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong buuin ulit. Pero makikita mo pa rin ang mga lamat. Naroon pa rin ang takot ko. Paano kung palabas lang ito? Paano kung sa susunod na buwan, bumalik siya sa dati? Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, nagsalita siya. Simple lang ang ulam namin, pritong isda at gulay. Pero masaya siyang kumakain. Maria, tawag niya. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa kanyang plato. Salamat, napatigil ako sa pagsubo. Para saan? Dahil hinayaan mo akong maging ama kay Clara, sabi niya. Tumaas ang tingin niya at nagtama ang aming mga mata. May luha sa gilid ng mga mata niya. Alam kong marami akong kasalanan. Alam kong hindi mo pa ako kayang mahalin ulit gaya ng dati. At tanggap ko iyon. Pero, salamat. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang mga mali ko sa pamamagitan ng anak natin. Naramdaman ko ang pagbara sa lalamunan ko. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko. Huwag mo akong pasalamatan, Ricardo, sabi ko. Seryoso, gawin mo lang ang tama. Iyon lang ang hinihiling ko. Maging ama ka. Maging responsable ka. Huwag mo kaming biguin. Pangako, sagot niya. Pangako, nakita ko ang pagod sa mga kamay niya, ang mga kalyo, ang mga sugat. Nagtatrabaho siya ng maigi. Hindi na siya namimili ng trabaho. Kung ano ang meron, kinukuha niya para may maiuwing pera, para may pambili ng gamot at gatas. Noong linggo, pagkatapos magsimba, dumaan kami sa parke. Ipinasyal namin si Clara, kahit sandali lang. Nakita ko kung paano tumingin ang ibang tao kay Ricardo habang buhat niya ang aming anak. Tinitingnan siya na parang isang ulirang ama. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kaunting pagmamalaki. Hindi malaki, kaunti lang. Pero nandoon, naupo kami sa isang bench. Ang hangin ay presko. Ang mga puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Maria, sabi niya habang inaayos ang kumot ni Clara. Hindi ko hihilingin na bumalik tayo sa dati agad-agad. Alam kong matagal na proseso iyon. Pero sana makita mo na sinusubukan ko. Tumingin ako sa malayo. Sa mga batang naglalaro, sa mga matatandang naglalakad. Nakikita ko, Ricardo, sagot ko. Nakikita ko, at totoo naman, nakikita ko. Nakikita ko ang paggising niya ng maaga, ang pagtitimpla ng kape, ang paglalaba, ang pagtitipid, ang pagtitiis. Ito ay isang marupok na simula. Tulad ng isang bagong tanim na halaman, madaling mapatid, madaling masira ng bagyo. Kailangan ng matinding pag-iingat. Kailangan ng araw-araw na pagdidilig. Hindi ito kwento ng pagbabalikan dahil sa pag-ibig na nag-aalab. Hindi ito katulad sa mga pelikula na may musikang tumutugtog at biglang ayos na ang lahat. Hindi. Ito ay kwento ng dalawang tao na nagdesisyong magtulungan para sa isang maliit na buhay na mas mahalaga kaysa sa kanilang mga sarili. Ang pag-ibig? Siguro, balang araw, babalik iyon. O baka magbago iyon ng anyo.
maging respeto, maging pagkakatiwalaan, maging pagkakaibigan. Sa ngayon, sapat na muna ito. Sapat na muna na may kasama akong nagbabantay sa gabi. Sapat na muna na may amang yumayakap kay Clara. Sapat na muna na mayroong Ricardo na nagsisikap magbago. Tumingin ako sa aking mag-ama. Tulog na si Clara sa balikat ni Ricardo. At si Ricardo, nakapikit din, habang humihinga ng malalim ninanamnam ang sandali. Isang marupok na simula, pero simula pa rin. At sa ngayon, iyon lang ang kailangan namin. Kinuha ko ang panyo sa aking bulsa at pinunasan ang pawis sa noo ni Ricardo. Nagulat siya at napadilat. Ngumiti ako ng tipid. Isang napakaliit na ngiti. Uwi na tayo, sabi ko. Gabi na, baka sipunin si Clara. Tumayo siya. Inalalayan niya ako at sabay kaming naglakad pa uwi. Hindi magkahawak kamay, pero magkasabay sa iisang direksyon. 28 taon. 28 taon na ang lumipas mula sa anibersaryo naming iyon. Ako ay 68 na ngayon. Si Ricardo naman, 65. Ang aming panganay, si Clara, may asawa na't 2 anak. Ang mga apo namin, si Jaime naman, ang aming bunso, engaged na at malapit nang bumuo ng sarili niyang pamilya. Ang bahay namin sa Alabang, na dati puno ng tensyon at tahimik na galit, ngayon ay puno na ng ingay at tawanan ng aming mga apo tuwing linggo. Minsan, habang nakaupo ako sa aming veranda, pinapanood silang naghahabulan sa hardin at si Ricardo ay nasa tabi ko, tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Hindi ko maiwasang isipin, paano kami nakarating dito? Paano namin nalagpasan ang lahat? Ang totoo. Ang totoo. Hindi ko alam. Walang isang magic na sagot. Walang isang araw na nagising na lang ako at napatawad ko na siya ng tuluyan. Ang paghilom ay hindi pala ganoon. Ang paghilom ay isang mabagal at magulong proseso. Ito ay parang paglalakad sa isang madilim na kwarto pagkatapos ng isang bagyo. Sa simula, puro kalat at basag na gamit ang iyong matatapakan. Masasaktan ka, madadapa ka, pero habang tumatagal, unti-unti mong pinupulot ang mga piraso. Ang iba, itatapon mo na. Ang iba, susubukan mong ayusin. At may mga pirasong, kahit anong gawin mong pagdikit-dikit, mananatili na ang lamat. Ganoon ang aming pagsasama, puno ng lamat. 3 taon pagkatapos isilang si Clara, nagkaroon kami ng isa pang anak, si Jaime. Hindi iyon isang madaling desisyon. Sa loob ng 3 taong iyon, ang buhay namin ay isang palaging negosasyon. May mga gabi na puro sigawan, may mga linggo na halos hindi kami nag-iimikan. Patuloy kaming nagpunta kay Dr. Santos at ang aming mga sesyon ay naging isang ligtas na lugar para ilabas ang lahat ng sakit. Doon ko isinumbat sa kanya ang lahat, ang bawat sakripisyo, ang bawat kahihiyan, at nakinig lang siya. Tinanggap niya ang lahat ng galit ko nang walang pagtatanggol. At nang iminungkahi niyang subukan naming magkaroon ng isa pang anak. Ang una kong reaksyon ay takot. Paano kami magdadala ng isa pang buhay sa mundong ito? Gayong ang pundasyon ng aming pagsasama ay basag pa. Pero sabi ni Ricardo, gusto kong magkaroon tayo ng isang anak, Maria. Isang anak na isisilang sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan at sa mga salitang iyon. May isang bagay na nagbago sa akin. Ang pagsilang ni Jaime ay naging isang simbolo ng isang bagong simula, isang simula na tapat. Ang pagpapalaki sa 2 anak. Sa gitna ng pagsubok na buuin muli ang isang nasirang tiwala. Iyon ang pinakamahirap na trabahong ginawa ko sa buong buhay ko. Pero iyon din ang nagligtas sa amin. Dahil sa kanila, napilitan kaming mag-usap. Napilitan kaming magtulungan. Sa mga gabing pareho kaming puyat dahil may lagnat si Jaime, o sa mga araw na pareho kaming nag-aalala sa grades ni Clara sa eskwela. Nakahanap kami ng isang bagong paraan para maging isang team. Isang totoong team. Hindi na isang aktor at isang biktima. Ang relasyon ko sa aking biyenan, si Aling Elena, ay hindi na kailanman bumalik sa dati.
Matapos ang isang taong hindi ko siya kinausap, pumayag akong makipagkita sa kanya para sa mga apo niya. May utang akong tawad sa iyo, sabi niya sa akin sa isang coffee shop. Ang boses niya ay mahina, pero ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa nakita sa kanya dati. Pagsisisi. Akala ko, tinutulungan ko ang anak ko, pagpapatuloy niya. Pero ang totoo, kinokontrol ko lang ang buhay niya. Tulad ng hindi ko makontrol ang sarili kong pagsasama noon. At nasaktan kita ng lubos. Patawarin mo ako, Maria, ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi nito binura ang sakit, pero ito ay isang simula. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang maging bahagi ng buhay ng mga apo niya, kailangan niyang maintindihan na hindi na ako ang babaeng sunod-sunuran na akala niya ay nakuha niya para sa kanyang anak. May mga opinyon ako, sabi ko. May mga hangganan ako at hindi ko napapayagan ang anumang uri ng manipulasyon. Tumango siya at sa paglipas ng mga taon, natuto kaming maging sibil sa isa't isa. Hindi kami naging mag-ina, pero naging pamilya kami sa paraang posible. Ang nanay ko, at ko mas mahirap iyon. Hanggang ngayon, iginigiit niyang ang gusto lang niya ay ang makabubuti para sa akin. Na hindi niya alam ang buong detalye ng panloloko. Ang relasyon namin ay naging magalang. Pero may isang bagay na nasira sa pagitan namin na hindi na kailanman naayos. Isang tiwala na nawala at hindi na maibabalik. At si Ricardo at ako, nagpatuloy kami. Araw-araw, sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal, nag-renew kami ng aming mga panata, isang napakasimpleng seremonya sa aming hardin. Kami lang, ang 2 naming anak, at si Christina kasama ang kanyang pamilya, walang sign language interpreter. Tanging mga salita, mga totoong salita na binitiwan ng may katapatan. Naaalala ko pa ang sinabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ipinapangako kong, hindi na ako muling magsisinungaling sa iyo, sabi niya. Kahit na ang katotohanan ay mahirap, kahit na magmukha akong masama, kahit na natatakot ako, at nang ako na ang nagsalita, huminga ako ng malalim. Ipinapangako kong patuloy na pipiliin ka, sabi ko, kahit naggalit ako, kahit na naaalala ko, kahit na mas madaling umalis. Iyon ang naging pundasyon ng aming bagong pagsasama. Ang pagpili. Isang pagpipilian na ginagawa namin araw-araw. Kaya ngayon, habang nakaupo ako rito, sa edad na 68, sulit ba ang lahat? Hindi ko alam. May mga araw na oo. May mga araw na titingnan ko siya sa kabilang dulo ng lamesa habang nag-aalmusal at bigla kong maaalala ang eksena sa kusina. Ang sakit, ang pagkagulat, at sa mga araw na iyon, maiisip ko, paano kaya kung umalis ako? Paano kaya kung nagsimula ako muli? Paano kaya kung hindi ko siya pinatawad? Pero pagkatapos, iisipin ko ang kasal ni Clara noong nakaraang taon. Pinanood ko si Ricardo habang inihahatid niya ang aming anak sa altar, na may mga luhang tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Iisipin ko ang tawag ni Jaime noong 1 buwan para humingi ng payo sa kanyang ama tungkol sa engagement ring. Iisipin ko ang mga tahimik na gabi sa veranda na ito, ang kamay ni Ricardo sa kamay ko, habang nag-uusap kami tungkol sa kung ano-ano lang. At doon ko napagtanto na sa kabila ng lahat ng sakit, panlilin lang, at mga taong nasayang, ang mga simpleng sandaling iyon, ang tunay na bumubuo sa aming buhay. Hindi naging madali ang pagpapatawad. Hindi agad nawala ang mga pilat ng nakaraan. Pero habang pinagmamasdan ko ang aking pamilya ngayon, na hindi perpekto pero buo, na dumaan sa bagyo, pero nakatayo pa rin, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. Pinili kong magmahal, hindi dahil wala akong ibang pagpipilian, kundi dahil nakita kong posible pa palang magbago ang lahat. Huminga ako ng malalim at nilanghap ang sariwang hangin. Napawi na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang galit. Ang natitira na lang ay pasasalamat. Lumingon si Ricardo sa akin mula sa malayo at ngumiti. Isang ngiting puno ng pagsisisi at pagmamahal na matagal kong hinintay. Gumanti ako ng ngiti. Sa wakas, tahimik na ang mundo ko.
Ito ang kwento ng aming pamilya. Isang kwento ng pagbasag, pagpulot sa mga piraso, at pagbubuo muli ng mas matibay na pundasyon. At sa pagkakataong ito, sigurado ako, mananatili na kami sa liwanag.